Hello, good day. This is Ronilyn Montisilio, a mother of two kids. Nagtapos po sa kursong Agriculture, major in Animal Science. And after pong graduate, ay nagtrabaho. Okay? So, nagtrabaho bilang quality control sa isang private company. And yun na nga, doon ko na-realize sa pagiging empleyado po na hindi lang pala kailangan umasa sa sahod natin. Okay? Na kailangan pa rin natin magkaroon ng another backup source of income. Okay? Kasi alam naman natin, hindi po forever yung pagiging empleyado. Okay? At alam po natin na nagsimahala na po ang mga presyo ng bilihin. Okay? Na kailangan talaga ng backup source of income. Okay? So, sa kakahanap ko po ng kung ano yung pwedeng backup source of income, way back 2012, nakita ko po yung negosyong ito. Okay? Kung ikaw man ay katulad ko ngayon na naghahanap, ano ba yung pwede kong gawin na habang ako'y nagtatrabaho, pwede ako magkaroon ng ganitong klaseng negosyo. Okay? So, kung nakita man natin yung video na ito, try po nating panoorin at pakinggan. Okay? So, sisimulan ko na po. Ayan. So, kaibigan, isa ka bang OFW na kulang pa rin ang pera padala para sa pamilya? Or isa ka bang empleyado na kulang pa rin ang sweldo? Or isa ka bang negosyante na naghahanap kung ano pa yung magandang idadagdag sa existing business? Or isa ka bang housewife na gustong makatulong sa asawa? Or isa ka bang tambay or estudyante na gusto makatulong sa pamilya at mag-self-support? Okay? So, i-continue lang po ang panunood. Ayan, sisimulan ko na po. Paano ba mag-umpisa or how to start sa ganyang klaseng negosyo? Of course, ang kailangan lang po natin ay i-avail lang po natin yung tinatawag na eCash account or system. Kung familiar po sa atin si Globe My GCash, si Smart My Maya, ang negosyo naman po natin ay meron tayong eCash, okay? Now which is, pwede pong ma-download sa mga Android phone natin, kung meron naman tayong laptop, and desktop as long as meron tayong strong internet connection. Okay? So, once na meron na po tayong eCash, ayan, nakikita po natin sa screen na pwede na po tayong magsimula ng bills payment business, remittance, ticketing, travel and tour, online shopping, and marami pang iba. And meron din po tayong RiceMart. Okay, sa mga mahilig dyan ng mga cosmetics, meron din tayo dito, the F. Marie & Co. And meron din tayong mga food supplement or the wealthy lifestyle. Okay? And since negosyo po yung pinag-usapan natin today, so paano ba yung kitaan or how to earn on that business? Okay? So, eto yung unang kitaan which is the 20% earning side ng negosyo. Una po doon, the retail profit. Okay? Sa ticketing. Okay? So, sa domestic po, pwede po tayong mag-markup sa domestic, 150 to 500 pesos per way per tao po yan. So, pagpalagay na lang natin, meron tayong 20 na kaibigan na nagpabook sa atin. Okay lang ba? Nadagdagan yung income natin, 10,000 pesos? Ayan, di ba? Then next po, meron po tayong international din, di ba? So pag once nakapag-book din tayo or nakapag-cater tayo ng 10 katao, okay, na nagpa-book ng ticket international, okay lang ba? Another 10,000. Okay, what if sa isang buwan yun? O di ba? So at least kahit papano nadagdagan po yung income natin. Maganda or sobrang ganda ba yung negosyo, di ba? And next, hindi pa po tayo nagtapos, meron pa tayong retail profit sa products. Kasi yung negosyo po natin, hindi lang po services meron pa talagang mga products. So, once na na-avail natin yung system, automatic po, ma-enjoy natin ang 30% discount sa lahat ng tangible products na meron po yung company natin. Okay? So, nakikita natin sa screen, example po dyan, the absorbency, which is 750 po yung SRP per box. So, ngayon, pag once nag-avail na po tayo, okay, pag once dealer na tayo, automatic po ma-enjoy natin yung 30%, which is 525 pesos po ang isang box. So, what if nakabenta po tayo ng 10 box ng absorbency? O, di ba? So, okay lang ba? Meron tayong additional income na 2,250. O, di ba? Napakaganda talaga ng negosyo na meron. But wait, marami pa. Okay? Meron pa tayong 80% na side na kitaan. Working smart, not working hard. Okay? So, number one, which is yung finder's fee or the incentive. Okay? So, ganito po yan. What if ikaw yan? Na meron kang kaibigan na si friend A at friend B mo.
Okay? Na nakita yung post mo kasi nagkaroon ka ng ticketing and na-amaze din sila, nagustuhan, nag-avail. Okay? So, okay lang ba? Once na nag-avail si kaibigan A and B, bibigyan po tayo ng company ng finder's fee na tigwa 1,000. O, di ba? So, syempre, refer as many as you can. O, di ba? So, unlimited finder's fee po tayo. If meron pong 10, o, di ba? So, times 1,000. O, okay lang ba? Meron ka ng 10,000 na free fund. O, di ba? And, next is the residual income, which is, ito po yung pinaka nagustuhan ko talaga sa negosyong ito, or the passive income, or the early pension. Kasi pag sinabi natin passive income, yung darating ang time na wala ka nang ginagawa, may income pa rin. Okay? No? Pero hindi ko sinasabi na wala tayong gagawin. Okay? May gagawin. And, ito bibigyan ko kayo ng idea. Sa mundong ibabaw, dalawang uri ang income na meron tayo. The passive income and the active income. Pag sinabing active income, yun po yung sa trabaho natin. Magta-time in at time out tayo. Okay? Para sumahod. Pero, ayan, sa mga traditional business naman, sari-sari store meron ka, kailangan mo talagang magbukas para kumita tayo. Tama? So, yun po yung tinatawag na active. Pag sinabi naman nating passive, yung darating ang time na wala ka nang gagawin, meron pa ring pasok na income. Okay? Or the early pension. Magkano ba yung pension? Or ilang taon ba magkaka-pension yung isang empleyado? Di ba 60 or 65 years old? Pero dito, sa negosyong ito, ang kagandahan, hindi mo kailangang hintayin na mag 60 years old ka. Okay? At hindi mo din kailangan na magtrabaho ng magtrabaho, pero magtatrabaho din tayo dito. Okay? So, ayan. Dito, saan ba yan makukuha? Yung residual income. Okay? Meron tayong remittance, ticketing, okay, the insurance, the bills payment, and the yun yung mga natin, services na meron po tayong residual income. So sa remittance, up to 1 peso, depende po sa remittance. Okay? Sa ticketing, 10 piso sa domestic, 25 pesos sa international. And sa insurance, meron tayong papiso-piso na makukuha. And sa bills payment, 50 cents. Okay? So paano ba yan, ma'am? Okay? So residual income from services, ganito po yan. What if ikaw yan? Okay? Na nagkaroon ka ng mga business partners, Luzon, Visayas, Mindanao, and even sa international. Kasi yun yung kagandahan ng negosyo natin. Open po sa lahat ng Filipino. Okay? Kahit saan ka man ng lupalop ng mundo, as long as meron kang internet connection. Of course, kasi online yung negosyo natin. So what if yung under sa organization mo, hindi mo na kailangang utusan yan? Okay? Na magbubuk sila ng ticket, magtatransact sila. Okay? Kasi may kanya-kanya silang system. Tama? Ayan. So once na yung mga under sa organization natin, okay, whether nasa Luzon man siya, Visayas, Mindanao, hindi na po yan magpapaalam. Okay? Once na nag-book yan siya ng domestic ticketing, meron ka pong tigsa 10 piso. Nag-book ng AirAsia, ng Cebu Pacific, ng PAL, okay? Meron kang tig 10, 10, 10 pesos. Okay? Then next, sa international naman, every time po nagagamit sila ng system at magbubuk ng international, meron po tayo tag 25 pesos, 25, 25. Okay? And sa remittance naman po, up to piso. Piso, once na nag-transact ng Western Union, ng Cebuana, ng Credit to Bank, meron tayong pa piso-piso. Depende po sa remittance niya. Okay? Then, next is the insurance. Okay? So, we have the FPG and Malayan. So, every time po na nag-cater sila ng insurance, okay, ng FPG ba yan or Malayan, meron tayong pa piso. Okay? Sa bills payment naman po is 50 cents. Every time na magbayad sila ng PLDT or Smart internet connection nila, ayan, pwede po, kasi pwede tayong mag-accept dito. Ayan, so meron kang 50 cents. Ayan, magbayad siya ng PLDT, ng Globe, o di ba, meron kang piso. So, ngayon, what if nakapag-book na lang ng 100 domestic ticket all in all? O di ba? Times 10, meron ka pong 1,000 pesos. All in all, you will earn 1,112. O, saan ka nakakita? Ikaw pa ba yung nag-book ng ticket? Di ba? So, shinare mo lang yung system sa kanila. O di ba? O yung negosyo. So, yun po yung kagandahan ng negosyo na dapat maintindihan natin, okay? Kung bakit kailangan natin i-spread or wag nating ipagdamot, okay? Next po, ito din po ang kagandahan ng business, meron tayong inheritance income. Okay, up to first degree of our family. Example po, ikaw yan, meron kang asawa, meron kang anak na lalaki at anak na babae, yung negosyo po ay pwedeng ipapamana. Okay? If yung profession man natin ay hindi po yan pwedeng ipamana, pwede po nilang masundan, pero kailangan nilang mag-aral. Tama? Pero dito sa negosyong ito, yan po ang kagandahan kasi pwede nating ipapamana sa kanila. Ayan. Then, syempre of course, negosyo po yung pinag-usapan natin. Ang tanong, magkano ba yan, ma'am? O, di ba? Kasi normal, sa isang negosyo, kailangan talagang magpalabas ng
kapital. Okay? May negosyo bang walang kapital? Okay? Sabi nga nila, pag laway daw ang kapital, laway din po daw ang babalik. O, diba? So, of course, since yung negosyo natin ay legit, okay, o normal po talaga na meron tayong ilalabas na puhunan. Okay? So, we can start the business, okay, na ang inclusion nito, one global account, dealer's tracking center, remittance, airline ticketing, bills payment, loading, lahat po na nabanggit ko kanina ng mga services ay nandito na po sa isang system, okay? And at the same time, ay enjoy mo din yung 30% lifetime discount sa lahat ng tangible products and 25% po sa If Marie products, okay? And another pa, meron pang ibibigay sa'yo na libreng free personal accident insurance worth 110,000. Okay, and the free collateral business kit marketing materials, free training, ayan. So, sa halagang 16,998, okay? So, this is one-time payment, lifetime business, no quota, no cash ban, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, and pwedeng ipapamana sa mahal sa buhay. Okay, so proud to present to you, ayan, our business, our company, Unified Products and Services. Nilaunch po ito noong November 11, 2011 sa pagmamayari po ng isang napaka-humble, pure Pinoy, sobrang bait na President Emmanuel Manny Pascual. So actually po, accountant by profession, dati po siyang nagtatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. But now, hindi na po siya empleyado, okay? Ang dami-dami niya pong negosyo. Isa na po siya sa mga milyonaryo po. Okay? Ayan. Next is the legalities. Ayan, nakikita natin. Of course, isa talaga sa pinaka-importante, bago tayo pumasok sa isang negosyo, dapat legal, moral, ethical. Okay? So, wag po tayong matakot. Legal 100% po talaga yung negosyo na meron tayo. Nakikita natin, meron po tayong certificate from BSP. O, diba? We have the permits. Ayan, member din po tayo ng AFFI, the BIR, the Security Exchange Commission. Okay? So, legal na legal po yung negosyo na meron tayo. Next is, kung awards and recognition naman po ang pag-usapan, ayan, naku po, hindi po tayo nagpapahuli. Marami na pong awards ang company natin. Okay? Lalo na po, malakas tayo sa ticketing. Ayan, marami na po tayong awards na na-receive from PAL, Cebu Pacific, AirAsia. O diba, imagine niyo po, yan pa lang po yan, yung nasa screen. Pero actually, marami na po tayong awards. And awardan din po tayo sa Signal, okay, dahil po, isa po tayo sa nagtatap, okay, sa Signal load. And, ayan, isa din po na napasama yung mahal natin na presidente sa post-zone na economic zone noong 2022. O, diba? Nakasama niya yung mga malalaking negosyante and at the same time, nandiyan nakikita po natin sa screen, katabi niya po yung Vice President Sara Duterte. Okay? Ayan. Then, bago po ako magtapos, meron lang po akong iiwan na kataga. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Decide now. Okay? So, good day. Ayan. Thank you and keep safe everyone.